Nasunog po ang Congress. Naku po, bakit kaya ano nangyari dito? Kasi nga po, dahil po sa mga sagot ni Joey, nasunog po itong si Congressman na Abante. Ibig sabihin no, napahiya ho, na talaga nga namang sabi nga, masasabi nating nabaon. Bakit nabaon? Kasi nga po, kahit pilit na ipinababagsak o pilit na pinapaamin o pilit na pinapahiya ni Abante si Joey Cruz na isang vlogger, ay hindi niya po nagawa. At kabaligtaran pa ho ang nagawa niya, kung saan etong si Congressman Abante ay sunog sa mga sagot ni Joey Cruz. Naku, palakpakan natin yan. Ang lupit mo. Alam mo, sa totoo lang ha, napahanga mo ako dito ha, napabilib mo ako dito dahil talagang sunog na sunog itong Congress na ito sa'yo. Naku, maraming salamat. Sana hindi ka magbago, hindi ka tulad nung dating pumapel doon sa Senado. Naalala niyo yun? O, di ba? Pero sa tingin ko, hindi naman po katulad ito ni TP. Alam naman po natin, to si Joey, talagang, alam mo maganda dito kay Joey, hindi ho bida-bida. Yan ang napaka-importante, hindi ho epal. Siya ho naman ay pag hindi niya alam ang topic, pag pinanonood ko ito, kanya po itong inaamin at tinatanong pa nga sa audience minsan, maganda ho yun. Ibig sabihin talagang makikita mong galing sa puso ang kanyang mga sagot. Kaya dito ho sa nangyari ho dito sa kamera, talagang sunog na sunog po itong si Congressman Abante. Kaya ako sa iyo, Joey, bumalik ka sa kamera, tapos magdala ka ng petroleum jelly, ha? Tapos pahiran mo si Abante. Pagkapahid mo, dumila ka na rin. Ganun ka, ganun, ya? Ganun na lang. Na? Para naman hindi na umulit itong si Abante sa kanyang pagtatantrums. Alam nyo kasi ito si Abante, para po itong, alam mo yung tatay mo. Yung tatay mong na nagtatantrums, yung tatay mong parang grumpy old man, parang ganun. Parang ganun kasi si Abante. Para ho siyang hindi makatanggap ng sagot, ika nga. Alam mo, baka sabihin mo na naman baka meron ka na naman unjust vexation na magaganap dyan may pa-libel ka pa dito kay Joey Una sa lahat, eto sasabihin ko sa iyo ito po ay may relationship sa inyong trabaho. Bakit kanyo? Ang relationship nito sa trabaho ninyo ay una-una kayo ay isang congressman, representante ng inyong distrito. Ano ibig sabihin ng representante? You represent, diba? Sa English, you represent the people of your district. If you are representing your people on your own district, you should know how to listen. Ang problema, hindi ka marunong makinig sa sagot ni Joey. Nagtatanong ka, pero hindi ka nagtatanong para alamin ang sagot. Nanananong ka lang. Ibig sabihin, nakafix na sa utak mo yung sagot, naghahanap ka lang ng butas para mapahiya mo si Joey. Yun ang problema sa'yo, Abante. Matuto kang makinig. Ito since ikaw naman na isang bishop, di ba? Ikaw naman na isang religious, ika nga. Bibigyan kita ng konting tip. Alam mo ba, ang Panginoon nagbigay ng 2 tenga at 2 mata at iisang bibig ang binigay. Imaginein mo na lang yun. May purpose po yan. Ang lahat ng pagka-create ng Panginoon sa mukha natin may purpose. Hindi ho pwedeng baligtad ang ilong. Imaginein mo, pag baligtad ang ilong, nakaganon, nasa taas ang butas. Pag umulan, lunod, di ba? O kaya pag nag-swimming, yari ka. No? Bakit merong ganito? Para mag-block po ng tubig na tumutulo sa mata. Ganun po yan. May purpose ang lahat ng bagay kung bakit inilagay yan sa mukha mo. Ewan ko kung anong purpose nitong nunal ko. Anyway, totoo naman. May purpose yan. Bakit 2 tenga mo at hindi iisa? At bakit hindi iisa lang ang mata? Hindi naman siguro weird kung nagsimula pa lang isa mata nandito sa gitna, di ba? Bakit kailangan 2 pa? I-reserve yung isa naka-zoom, yung isa naka-wide. Hindi po, di ba? Bakit? Ang ibig lamang pong sabihin nito, makinig ka. Matuto kang makinig ng 2 beses bago ka magsalita. Matuto kang mag-observe ng 2 beses bago ka magsalita. Yung prinsipyo na yan ay tinatawag na slow to speak, di ba? Huwag ka muna magsalita, matuto ko munang makinig sa tao.
Yun ang problema sa'yo, Abante. Kaya sinasabi ko sa'yo, may relationship ito sa trabaho mo, itong pagpuna ko. Baka mamaya meron ka na naman. Wala namang relationship yan. That's personal. Hindi personal ito. Matuto kang makinig sa constituent mo. Yan ang problema sa'yo, hindi ka nakikinig. Dahil nga, feeling mo, ikaw ay isang bishop, you are in the authority, you are a congressman, kaya tuloy, hindi ka na marunong makinig sa mga tao mo. That's your problem, Abante. Kaya, init na init ka ng ulo dito kay Joey. Pati yung pagmumura, ginawa mong libel nung una, tas binawi mo pa nga eh. After mo sabihin na libel, unjust fixation na eh. Pero hindi po kasi. Pakinggan po natin itong pagsunog po ni Joey dito kay Abante. At the very most, I do not like your performance as a member of the 19th Congress. Yari ka. Nayari ka dun, ha? Insulting me on my public official functions, or it is a personal accusation on me? It's not a personal accusation, Mr. Chair, and I think we have agreed early on that we do not have any personal relationship. Yes, so that's right. Pero ito, ang sabi ni Elijah, okay lang yon kung yan ay sinabi. Yun ang pinakamasakit, ano? Na sinabi niya, we do not have personal relationship. Pantakin mo, kunwari sabihin sa iyo ng jowa mo yun. Akala mo kayo na. Yung pala, we don't have any personal relationship. Pineperahan lang kita. Hindi, biro. Biro lang, walang gana. Sakit nun. Tuloy. In my official functions as a public servant. Alam mo ba yung official functions ko? Yes, Mr. Chair. And alam mo. So therefore, hindi ka naniniwala sa aking official functions kaya tinawag mo akong gago. No, Mr. Chair. Kita mo yung logic niya. Porket tinawag siyang gago, hindi daw naniniwala sa official function niya. Maybe what he meant by this is, sandali, congressman ako, ba't mo ako tinawag na gago? Hindi mo ako, wala kang karapatan tawagin akong gago kasi congressman ako, mataas ako. Maaring gano'n ang ibig niya sabihin, o maaring sinasabi niya, wala namang relationship yun sa trabaho ko, yung pagsalita mo ng gago. Yun ang hindi maintindihan ni Abante. Yung expression na gago, ibig sabihin, gago ka. Ibig sabihin, yung ginagawa mo, isang kagaguhan. Ano bang ibig sabihin pag sinabi mong gago? 'Di ba parang aside mas mas matindi ito doon sa stupid ka. 'Di ba? O mas tanga ka. Ito pa mas matindi, gago ka. Ibig sabihin nun, yung ugali mo gago, masama, hindi maganda yung ginagawa mo, puro kagaguhan. Ibig sabihin ng pag sinabi yung puro kagaguhan, 'di ba? Alam mo na ibig sabihin nun. Lahat ng ginagawa mo isang malaking katarantaduhan, isang kagaguhan. So yun yung sinasabi ni Joey, which relate doon sa trabaho niya. Kasi nga may trabaho siya, pero gago siya doon sa trabaho niyang yun. So ano sinasabi mong personal attack yun? That is not a personal attack. That is a attack to your function as a public official. Kagaguhan yung ginagawa mo. Observation that I uttered to describe your performance of your official action. That is my observation. That is what I felt. Well, inobserbuhan mo ba yung aking official function? Yes, Mr. Chair. Inobserbuhan mo since I won in 2019? No, Mr. Chair. So kailangan mo pa palang obserbahan mula nung nagsimula ka? Hindi ba maaaring pwede kong i-react yung ginawa mo now? Nagigets nyo? Hindi ko kailangang obserbahan yung sinimulan mo, tapos meron kang ginawa sa kalagitnaan ng iyong pagsiservisyo, sasabihin ko, ay isang malaking katangahan yung ginawa mo. Pwede ko bang sabihin na, hindi wag mo sabihin yan kasi dapat inobserbahan mo yung ginawa ko noon hanggang ngayon. Hindi pwedeng ganun. Yun ang sinasabing na may personal ka. Diba? Bakit kanyo? Etong sinasabi ni Joey na gago, o kung sinabi man niya yan, kasi parang hindi niya maalala kung kailan niya nasabi yan. Kung sinabi man niya yan, sinabi niya yan because as a reaction to what you just did. O ano yung
ginawa mo on that present moment, kung ano yung desisyon na ginawa ni Abante at the present moment, yun ang sinasabi niyang gago. Diba? So, ang linaw po nun. Hindi yan. Kaya nga pag sinabi mong, inobserbahan mo ba ako noong simula ako? O, yun ang namemersonal. Mantakin mo, pati yung nakaraan mo, inungkat. Actually, di pa nga rin personal yung kasi maaaring inire-relate lang niya yung pagiging pattern ng ugali mo. Pero gayon pa man, mas hindi ito personal kasi nga may ginawa ka recently na nire-reactionan ng tao. Ganun naman po kami mga vlogger eh. We react on what you are doing, not who you are. We do not care who you are. Basta ang importante sa amin, pag may tama, pinapalakpakan namin, pag mali, binabanata namin. Yan po ang tama kasi nga that is part of your function as a representative of your district. Kung mali, edi sasabihin namin, gago ka. Gago yung ginagawa mo. Diba? I closely monitored your performance as a congressman in the 19th Congress. And you hated me for that. No, not really, Mr. Hindi, Chair. gago. Just in the Binagit mo 19th sa akin, Congress. gago, so you hated me. No! It doesn't mean na gago, sinabihan ka ng gago, you hate me. Hindi! Hindi ho. Hindi ganun yun. Mr. Chair. Bakit ang babaw ng logic nito ni Abante, no? Pag sinabi mo na kagad kagaguhan yung ginawa mo, hate na kagad. Kasi when you say hate, person yun eh. You hate the person. Yung mismong person, yung tao mismo hini-hate mo, galit ka dun sa tao. Bitter ka dun sa tao. 'Di ba? Kaya nga hate, galit eh. Galit ka sa tao. Hindi po kami galit sa inyo. Kami pong mga vlogger, o kahit po ito si Joey, sigurado ako hindi galit sa inyo. Wish it sa inyo, pwede. Pero yung, biro lang. Yung reaction niya is reaction niya doon sa ginawa mo. Not because galit siya. Kasi nga, wala naman kayong personal relationship para magalit. Ibig sabihin nun, binanggit mo, gago ako, binanggit mo, isasampal ko ito sa pagmumukha mo, binanggit mo, I'm going to be, hindi ko babanggit eh. Okay. If you prepared, binanggit mo yun eh. Oo. Therefore, you hated me. Hindi pwedeng sabihin mo sa akin na you love me. Is that the person that you said that you love me? I love you, and because of that, isasampal ko ito sa'yo. May I respond, Mr. Chair? Yeah, go ahead. Sige, Mr. Chair, go ahead, Chair, respond. At the very most, I do not like your performance as a member of the 19th Congress. But hate is such a powerful word because we established earlier that we do not have any personal relationship or any personal Mr. Chair, binanggit mo yung human rights. Yes, binanggit Mr. mo yan Chair. kanina, di ba? Correct, Mr. Therefore, Chair. Mr. Chair, you violated my human rights. Why? Because when you said those profanities, those insult, yung gago, yung isasampol ko ito sa pagbubuka mo, you violated my human rights. Violated your human rights? Human rights? Karapatan saan? Alam mo bakit ako bilib dito kay Joey? Kung ako to, tatawanan ko talaga to eh. Asan yung human rights doon? Human rights? Ano ho ba ang mga human rights? O sige nga ho, ano ho ba ang mga human rights? Karapatan mong mabuhay? Karapatan mong maging safe? Karapatan mong proteksyonan ng sarili mo? Karapatan mo maging malaya sa pananalita? Marami kang human rights na alin doon ang nawala o violate ni Joey nung sinabihan kang gago. Pag sinabihan ka bang gago, hindi ka na pwedeng mabuhay? Pag sinabihan ka bang gago, hindi ka na pwedeng huminga? Pag sinabihan ka bang gago, wala ka ng kalayaan magsalita? Pag sinabihan kang gago, hindi mo na pwedeng proteksyonan ng sarili mo. Asan doon ang human rights? Alam mo, bilib talaga ako dito kay Joey, ha?
Kung ako talaga ito, naku po, tatawa talaga ako ng para mapapaganon talaga ako. Asan kaya doon yung human rights? Parang ang gulo na ng usapan namin, kung ako to talagang papayuhan ko, tatang, tulog na lang po kayo, medyo iba na ho yung sinasabi ninyo. Bukas na lang huli tayo mag-usap. Ganun na. Pasensya na, tatang, pero hindi ko masagot yung tanong nyo kasi medyo sablay ho yung tanong ninyo. Sigurado naman akong nasa matinong kaisipan kayo. Hindi naman kayo siguro bangag. Pero hindi, sa tingin ko malabo naman po kasi wala naman sa personality ni Abante maging bangag. Di ba? Wala ho sa personality niya. Sa tingin ko naman, malabo yan, okay? Pero gayon pa man, parang ang gulo niya ng kausap dito.